Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nais ko lang po sana mag-share sa inyo ng Word of God. Sapagkat alam nyo naman po yung nangyayari ngayon sa ating mundo. Paiba-iba na po, ano? Andyan na po yung gera. So gusto ko lang po mag-share at naniniwala po ba tayo na pinagpala tayong lahat? Yes, kasi may trabaho tayo, nakakakain tayo, di po ba? So purihin po ang Panginoon dyan, no? So ang dala-dala ko po ay hindi po religion, kundi si Jesus. Gusto ko lang po siyang ibahagi sa inyo sa mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya ng lubusan. Kasi marami pong nakakarinig tungkol sa Kanya, pero kilala ba natin talaga siya? Siya po ang Diyos na nagmamahal po sa atin. Sabi niya nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son." So yun po yung good news. Pero bago po ang good news ay mayroon pong bad news. Sabi po sa Roma 3:23, lahat tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung standard ng Diyos po ay wala pong nakaabot po nun. Yun po ay ang holy siya at saka righteous. So yun po, naniniwala naman po tayo na tayong lahat ay makasalanan, no? Kasi minsan, di ba, madalas meron naman tayong mga nagagawang kasalanan. For example na lang yung pagsisinungaling o marami pa. So napakadami po yung binabanggit sa Biblia, yung iba't ibang klase po ng kasalanan. So yun po yung binayaran ni Jesus. Siya po ay pinadala para po tubusin tayo doon upang tayo ay makalapit muli sa ating Diyos Ama. So siya po ang naglinis ng ating mga kasalanan. So sabi nga po, dahil nga po ay nagkasala tayo, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, sabi po sa Roma 3:23. Ngunit may nagbayad na po, yun po yung good news. So yun lang po ang nais kong ibahagi, na mahal po tayo ni Lord at malapit na po siyang bumalik. Nakita niyo po may World War na po, nasa Biblia po yan, sa Book of Revelation, yung World War 3, magaganap po talaga yan. At kapag nagkagulo na ang mundo, mahalaga po na handa tayo. Yung puso po natin dapat po ay handa. Ito po dapat ay nagbago. Repentance po napakahalaga. Matapos nating makilala si Jesus na siya ay nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan, namatay in behalf of us. Dapat naman po ang response natin, ang sabi niya ay repentance, pagsisisi po sa iba't ibang klase ng kasalanan. Ano naman po yung mga kasalanan na yun? Napakadami po. Yung mga adultery, fornication, yung pakikipag-sex ng walang marriage, kasalanan po yan. And then yung mga pagsusugal natin, pagmumura, chismis, at kung ano pa pong karumihan na galing sa puso, pag-iisip ng masama sa ating kapwa, lahat po yan ay kasalanan na dapat po nating talikuran. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, yun hindi lang po yan sa ribulto. Yun po ay yung iba pa pong Diyos-Diyosan is yung hindi po tayo sumasamba sa Diyos. Yung lagi lang po tayong nasa trabaho or mga business natin, wala po tayong panahon sa Diyos. Isa rin po itong matuturing na Diyos-Diyosan, yung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. So, o kaya wala man lang tayong Bible, puro lang tayo cellphone. So, yun po ay isang uri ng Diyos-Diyosan na po. So mahalaga po na makita tayo ng Panginoong Hesus. Pagkatapos po nitong World War 3 magkakagulo, sasabog-sabog yan. Siyempre hindi natin alam kung buhay pa tayo noon. Pero wag po tayong matakot. Sabi sa Biblia, kapag may Kristo ka, kaya kanyang buhayan tulad ng pagbuhay niya sa kanyang sarili nung siya po ay nabuhay na maguli nung napako siya sa krus. Siya po ay nabuhay na maguli in 3 days. Kung babasahin niyo po ang Biblia ayon sa scripture, nabuhay po siya after 3 days. So siya lang po yung namatay na nabuhay pong muli. So yung po, mayroon po siya, sabi nga sa Biblia, He is the life and the resurrection. So kaya niya pong magbigay buhay ulit sa atin. Yun po ang gagawin niya po pagdating po ng Judgment Day sa mga kumilala sa Kanya. Sa mga makasalanan, katulad ko po, sobrang makasalanan din ako noon. Pero tinalikuran ko na po. At ako po ay nalinis na at hindi ko na po binalikan talaga ang mga kasalanan na yon. Sobrang dami po noon. Lahat na yata ng klase ng kasalanan, nakuha ko na eh. So kaya nga po, it's a burden on my heart na i-share ko rin sa inyo. Kasi para magbago din po tayo. Pero ang pagbabago po ay nasa inyo, wala po sa akin. Ako lang po ay nagpapaalala na mag-repent po tayo kasi malapit na pong ang Judgment Day. After po ng World War, tribulation na po. Yan na po yung paghahari ni Satanas. No, you cannot buy or sell without the mark of the beast. Yung 666. Yung beast system po
na magkakaroon po ng one world religion, one world currency, new world order, yan po yan. So paghandaan po natin na kahit na mamatay tayo sa giyera, kaya tayong buhayin ni Jesus basta namuhay lang tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. So yun po, hindi po religion ang dala ko, kundi si Jesus po. Yun lang po, tanggapin po natin siya. At pag tinanggap po natin siya, na mga oras na to, yun po, magdasal lang po tayo ng pagtanggap sa Kanya, and then kung ano man yung mga kasalanan natin, suriin na lang po natin mga sarili natin. Marami po yan. Pag binasa nyo po ang Biblia, iba-iba po. So, kaya mahalaga po binabasa natin ito para alam natin yung kalooban ng Diyos. Maging po yung Book of Revelation, basahin po natin kasi nandun na po tayo. We are in the end times na po. Nagkakagulo na po ang iba't ibang bansa at talagang niloob ng Diyos yan. Kasi nga, hayaan niya si Satanas na maghari saglit. Pero pagkatapos na sukdulan ng pagkakasala ng tao, bababa na siya para mag-implement ng justice. At kukunin niya po yung mga anak niya na sumunod po sa kanya. So yun lang po, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin po natin siya, sanampalatayanan po natin siya kasi sabi doon, sa Mark 4:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan. So nakasulat na po yan. So yun lang po, repentance lang po ang kailangan natin. Kung saan man kayo, ako ay nandito hindi para manghingi ng pera kasi may trabaho din ako. Sa loyalty ako, may business ako. Mahal lang po kayo ng Panginoon kasi minahal din niya ako. Kaya sinishare ko po yung pag-ibig niya sa inyo. Marami pong salamat sa pakikinig. God bless po. At yan po, basahin lang po natin ang Bible palagi. God bless.